Isang espesyal na pagdiriwang. Kasangga ng nasalanta. Nakita niya ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Tunghayin natin ang makabuluhang pagdiriwang ng kaarawan ng ating namayapang kasanggang si Racer Langit. Ito po si Paring Ray. Tampok din ang pagkapatuloy ng ating pagiging kasangga sa mga labis na nangangailangan. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo Langit. Taong 2005, namuli namin pagdiwang ang kaarawan ng ating kasangga at panganay kong anak na si Racer Langit, kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang dekada na rin ang nakalilipas simula nang siya'y namayapa dahil na rin sa karamdamang malaria. Matatanda ang nakuha niya ang sakit ito sa kabundukan ng Singnapan sa Rizal, lalawigan ng Palawan. Nakarating sa Kasangga Mo Langit ang mataas na bilang ng mga nangangamatay na katutubo roon. Bagamat namayapa na si Racer, siniguro naming maipagpatuloy ang kanyang sinimulan sa Kasangga Mo Langit Foundation ang pagtulong sa mga labis na nangangailangan. Kaya naman sa pagkakataong ito, napagpasyahan namin ipagdiwang ang kanyang alaala sa pamagitan ng pamahagi ng mga regalo sa ating mga kasanggang walang sawang nag-aalaga ng mga puntod sa Manila Memorial Park. Merong sinulat doon si Kuya Racer, nung nabubuhay siya. Sa wikang Ingles, sabi niya, I have seen the value of helping others. But as a major man, the most rewarding is not exposing the wrongdoings of others, but the smile, the acknowledgement we receive from people whose life we have touched and we have changed in some wonderful way. Ipagdasal natin siya. At sa pamilya ni Racer, tayong mga kaibigan, kakilala, tayo magpasalamat sa Diyos sa pagtangkap kay Racer sa kanyang kaarawan. Matapos ng misa at maikling mensahe ay sinakatuparan na namin ang pamamahagi ng mga regalo. Pangulo si Aling Tessie ng samahan ng mga tagapangalaga sa Manila Memorial Park na itinatag noong pang 1978. Bali po ang member ko po, 150. Lahat po ng mga depressed areas dito, halos mga karamihan ng mga nanay, tatay na walang trabaho, dito po kami naghanap buhay. Sa katunayan, 25 taong gulang pa lamang siya nang una niyang pasukin ang pagiging caretaker. Hindi madali ang kita sa kanyang hanap buhay nito dahil sa kawalan ng katiyakan. Hindi po pari-pariho kasi ang dating po ng mga lot owners hindi po pari-pariho. Meron po minsan magandang singil, minsan po hindi maganda. Kasi minsan may dumadalaw, minsan po wala. Pag wala ho kaming dalaw, wala hong kita. Subalit hindi rin pare-pareho ang halaga ng kanilang sinisigil sa mga kaanak ng mga namayapa.
Kasi po hindi pari-pariho, may malaki kami, may mausoleum kami, may 4 lots kami, may 8 lots kami, may loan lots kami. Ang loan lot 150, ang 4 lots 500. Depende po sa lot owner kung magbibigay po sila ng magandang presyo sa mga katulad namin. Maganda rin po ang pero pagka ang iba po kasi mga matatagal na, hindi na rin po sila dagdag. Kung ano na pagsimula namin, kung halimbawa 200 na lang hanggang ngayon. Ganun pa man, napagkakasya na rin ni Aling Bessie ang kinikita sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakakasapat naman po kasi marami naman po yan. Hindi naman iisa lang, 2, 3. Kundi marami naman po. Kasi ang limit sa amin dito ng Manila Memorial Park, 50 piraso kada caretakers. Kaya makakasapat din naman. Sapat po sa amin. Isa rin si Mirna Pademos sa mga tagapag-alaga na binigyan ng regalo ng Kasanggabaw Langit Foundation. Mahigit 2 dekada na itong hanap buhay ni Aling Mirna. 8 ang anak ko. Caretaker din tong asawa ko. Bagamat ang pagkakasya ni Aling Mirna at ng kanyang asawa ang kinikita rito sa pagiging caretaker, hirap pa rin sila. May problema talaga ako kasi ako lang sigurong caretaker na kulang sa gamit sa pagbubuan. Tulad ngayon, kailangan ko ng pangsipsip sa tubig. Wala akong makuhaan ng financial nga support. Kasi ang iba kong kasamahan kasi may sarili lang mga motor pang sipsip sa tapos pagdilig. Kasi mano-mano lang ako eh. Sa tulog na rin ng aming mga bukas palad na kasangga ay nabahaginan ang mga miyembro ng samahan at ilang mga residente ng mga gift packs. Kaya kami po nagpapasalamat sa Kasangga Mo ang Langit. Kahit papano malaking tulong sa amin. Dahil hindi mo na dapat bibilin ang mga ganyan mga noodles o mga shampoos, mga spenda ng buwan yan. Nagpapasalamat ako at first time ko nga nakatanggap ng biyaya na to. Masabi ko lang sa kuha na to na foundation, sana magkaroon pa rin ng marami kayong foundation na matulungan upang lumawak ang foundation na to ni Register. Nagpapasalamat po ako sa Kakasangga Foundation kasi po naimbitahan po ako dito sa birthday ng anak po ni Sir Ray Langit. Nagpapasalamat po ako sa konting biyaya ho na natanggap ko po sa araw na ito. Maraming salamat po, Mr. Ray Langit. 5, 4, 3, 2, 1. Umaga ng Lunes, 2 ng Marso, sumiklab ang sunog sa Silverio Compound sa lungsod ng Parañaque at tinupok ang 82 kabahayan sa lugar. Ilang linggo pa lamang ang nakalilipas at unti-unti pa lamang pinagsusumikapang ibalik sa normal ng mahigit 130 pamilyang nasunugan ang kanilang mga buhay. Kasama natin ngayon si Kagawad Noel Haplos dito sa Barangay San Isidro, Purok 3. Kamusta na po yung kalagayan ng mga tao po na nanirahan dito? Yung kalagayan ng mga tao dito simula na nagkasunog noong March 2, sa ngayon nakabalik na sila sa kanilang mga tahanan at sila ay nagsisimula na ng panibagong buhay. Nabigyan na sa pamamagitan ng tulong na aming Mayor Edwin Olivares, nakapagbigay na po ang aming city government ng kahoy, yero, banig, kumot at kahapon namigay po sila ng mga elidoro. At patuloy pa rin po ang pamimigay ng relief goods. Sa parte naman po ng barangay, sa pangungunang aming kapitan, Kabayan Haplos, kami po ay namigay ng mga kaldero, kawali, kutsara, tinidor, plato, langgana, balde, para mapagsimulan po nila. Kasama na rin po dyan ng mga relief goods. Dahil sa masisikip na daan papasok sa komunidad, nahirapan ng mga bumbero na apulahin ang sunog. Kaya naman kinailangan magbayanihan ng mga residente upang tulungan ang mga bumberong mapatay ang sunog na tumagal ng may 3 oras. Medyo malaki ho kasi itong Silverio po 9 hectares plus. Kaya masapasalamat kami sa Diyos, mabilis yung aksyon ng ating pamatay sunog, kaya hindi na siya ganong kumalat. At sa pamamagitan din ito, nakipagtulungan at nagpapasalamat kami sa mga kalalakihan, lalo na sa mga nasunugan, kasi kung hindi dahil sa kanila, malamang lumaki ang sunog dahil sila ang naglalagay. Dahil yung aming mga fire truck ay naubusan na ng tubig,
sila na po ang nagsasalin sa fire truck. At ito'y sa aking kaalaman, ngayon lang po nangyari yung fire truck sa pagtutulungan ng mga tao ay napuno ng tubig. Kaya po yung effort po, hindi lang po sa pamatay sunog, effort po ng mga kalalakihan tumulong po rito. Sa kasalukuyan, nakabalik na sa kani-kanilang tahanan ang mga residenteng nasunugan. Ngayon nga po ang hihiligin kong pong tulong sa ating mga manonood at komunidad sa NGO kasi po isa sa naapektuhan po yung aming daycare. Pasalamat na lang po ako sa Diyos dahil wala na pong pasukan at graduation na po sa March 23. At nakita po, ayun po yung aming daycare, sunog na sunog. Isa si Segundita Aquas o Nanay Edith sa mga biktima ng sunog. Isang maliit na tindahan ang pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. Tindahan na kasamang natupok din ng apoy. Itong balak nyo na natapos itong sunog. Move on. Patuloy lumaban sa buhay. Kailangan manatili yung ngiti sa puso natin kasi katulad niya, namamaos na ako dahil puro alikabok. Kailangan mo talaga lumaban sa buhay. Upang mabigyan ng kaunting tulong ang mga biktima ng sunog, nagtungo ang Kasanggamoong Langit sa lugar upang mamahagi ng mga regalo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Francis Langat, ang anak po ni Racer Langat. Kami po ay nakikisa at nakikiramay sa nangyari sa inyo. Sa ngalan po ang aking ama na si Racer Langat, naririto po ako po ang konti namin nakayanan para makatulong po sa inyo. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng presidente po ng association dito, si Mr. Escabal. Yes, at saka ito pong village ninyo. Narito po ang aming pamahagi sa inyo. Sana po pagdamutan po ninyo ang konti pong nakayanan po ng Kasanggamoong Langit Foundation sa ngalan po ni Racer Langit. Tila walang biyayang dumarating at hindi naririnig ang magdamag mong panalangin. Naisip mo na bang hindi ka nag-iisa? Ano man ang laban mo, meron kang kasama. Ngayon sa ngayon po ay nagpapasalamat kami sa Langit Foundation sa pamimigay ng dagdag tulong po sa aming barangay San Isidro. Ano ho ba yung pangunahing gustong tulong ng mga masasakupan niyo po? Ang unahin na may tulong dito yung yero, semento, saka basta pangailangan sa pambahay. Kaya nagpasalamat ako sa minamahal na Mayor na nakatulong sa amin. Kaya sa inyo at saka kay Langit na Langit Foundation na nakatulong din. Marami pong salamat sa tulong nyo po na hindi nyo po kami pinabayaan dito, hindi nyo po nakalimutan yung Silverio po na sikat na sikat. Salamat po sa kay Langit, dalangin namin po yung bigyan pa siya ng Panginoon ng mahabang buhay at marami pa po siyang matulungan. Likha sa ating mga Pilipino ang katatagan ng loob na nakatutulong naman upang harapin natin ang lahat ng klase ng hamon sa buhay. Kaugalian na rin natin ang magbayanihan sa oras ng pangangailangan. Kaya naman, anumang uri ng unos o trahedya dumating sa ating buhay ay kayang-kaya nating harapin at kaya nating mapagtagumpayan basta tayo'y nagkakaisa. Sa mga naibigan ninyong isang espesyal na pagtatanghal ng aming palantunan, nakapagkatid ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa ngalan po ni Racer Langit, ino po si Paring Ray. Ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa lamang laban, Kasanggamoong Langit.